Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang order na cake ni client na isang OFW para sa kanyang nanay na nagse-celebrate ng kanyang 60th birthday. Kaya ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng gold drip. Ito nga ginagawa ko ngayon ay gagawin nating gold itong bulaklak kasi wala akong nahanap na color gold, kaya bumili na lang ako nitong yellow. Tapos ay i-sprayan ko na lang siya ng gold. Kung mapapansin nyo ay may hinalo akong gin doon sa gold dust na gagawin natin pang spray nga para maging gold itong bulaklak. Yes po, actually yung gin ay mga sikretong malupit din ng mga baker. Pero sa totoo lang po, kahit gumamit ka ng gin sa cake ay hindi naman po yan maglalasa na gin kasi nag-evaporate naman po yan. Kaya hindi po yan maglalasa sa cake. Tsaka konti lang naman din po ang ilalagay. Mas maganda po kasi itong gamitin na gin para gumawa ng mga pang-spray na color sa cake. Pero ngayon po yung spray na yan ay hindi ko siya actually ginamit sa cake kasi in-spray ko lang po talaga siya dyan sa artificial flower na ilalagay natin na pang topper. Sunod na nga pong gagawin ko ay ang gold drip. Ang ginamit ko lang po dito ay yung ACC na whipping cream, yung na-whip na po. Tapos yung consistency lang niya ay medyo runny yung ginawa ko. Tapos nilagyan ko po siya ng gold dust para maging gold. Para magkaroon siya ng shining shimmering effect mamaya yung ating drip. Lalagyan din natin ito ng color yellow at konting brown para magkaroon tayo ng color gold na gold drip. Bali yan, imimix ko lang siya ng imimix at kung mapapansin nyo ay napakarani niya. Kaya ipinasok ko muna to sa loob ng ref para makuha ko yung tamang consistency mamaya doon sa ating gold drip. Kasi pangit naman pag sobrang runny yung magiging drip natin. Baka mahulas yung kulay niya din pag inilagay na sa cake. At papakita ko sa inyo kung gaano kadikit yung moist chocolate cake sa cake board. Bali wala akong inilagay doon na pandikit kasi yung ibang baker nakikita ko ay naglalagay sila ng tinunaw na chocolate, naglalagay sila ng glucose kasi sabi nila yun to yung pandikit sa cake doon sa cake board. Pero kung mapapansin nyo, hindi na siya kailangan. Hindi na talaga kailangan ng pandikit pa kasi yung cake na mismo, yung moist chocolate cake na mismo, didikit na siya agad sa cake board. Mas nadulas pa nga ang cake pag naglalagay ng glucose kasi natry ko siya dati. Naglagay ako ng glucose kasi ginaya ko nga sa ibang baker kasi nga dumidikit daw pag nilagyan nun. Pero sa experience ko, mas madulas pa pag nilagyan mo ng ganon yung ating cake. Kaya mas matibay pa rin talaga yung moist chocolate cake na mismo. Yun na yung pandikit mo. Hindi mo na kailangan ng lagyan pa ng kung ano-ano. So ito, naglagay ako ng color yellow sa baba kasi supposed to be ang design niya may drudges na gold. Kaya lang nagka-problema ako dun sa drudges kasi yung ilalagay ko sanang drudges ay natapon. So hindi ko na siya nalagyan ng drudges pa. Tsaka maliliit din yung available ko. Hindi din siya kita. Kaya ang ginawa ko na lang ay pinalitan ko ng ganyan na paikot doon sa cake. So useless yung nilagay kong color yellow, natakpan lang din naman. Bali, pinaalam ko din naman to kay client na papalitan ko kasi nga yung drudges na ilalagay sana ay natapon and sobrang liliit din. So pangit. And then ngayon ipapakita ko na sa inyo, 'di ba? Naglagay na tayo nung gold drip. As you can see, ang ganda-ganda nung kinalabasan ng gold drip. Sobrang natuwa ako kasi ang ganda nung consistency nung gold drip. Kasi dati may ginawa akong gold drip, hindi ko nagustuhan yung consistency, ang pangit, kaya nag-ulit-ulit pa ako nun. So ito, isang beses ko lang siya ginawa, kaya hindi na time consuming yung paggawa ko ng gold drip. Itong cake din pala ay may kasama siyang 1 dozen cupcake. And syempre dahil nga gold yung theme ng celebrant, dapat yung magiging cupcake din ay may touch of gold. Itong cupcake ay sinendin to sa akin ni client. Bali gawa ko din siya dati. So nakita niya tong ginawa kong cupcake and yan yung
pinagawa niya, yun na yung naging inspo, yung dati ko nang ginawang cupcake. Napakasimple lang nung design. Actually, minsan mas maganda pa nga yung mga simple lang na cakes and cupcake, mas mga elegante silang tingnan. At ayan na pang ating final touch ng ating cakes and cupcakes. Sa tingin nyo, maganda po ba? Ano po yung nagustuhan nyo aking ginawa ngayong araw na cakes and cupcakes? At ganun din po sana kay client. Sana po yung nagustuhan niya. Happy 60th birthday po sa inyong mama. Thank you so much po. And thank you din po sa panonood. Till next time!